Ako pan sa indong magiging tagapaghatod Bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan Bareta sa lado lokal, nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Magkakaiguanan kadiwa ng Pangulo sa kada first as in last Tuesday kada bulan pigpunan o piglansar ini kasubago sa Operasyo Pavilion sa Banuan kan ginubatan pinanginutan mismo ni Miss Rowena Aniyahan, Officer in Charge kan Municipal Agriculture Office, primerong kadiwa sa pagsabing dakulan mga nagpartisipar na mga parauma, asosasyon asin individual na may mga baratong presyo asin presko pon sa gulayon asin iba pang produktong agrikultural. Sinabi ni Miss Aniyahan na parte ni kan pagutob sa direktiba kan DILG asin mandato mismo ni PBBM na pakusugon ang kadiwa ng Pangulo program sa mga LGU. Ang programa kasabagi BJMP, APAW, DA, PNP, NFA, DTI, DSWD asin kadakol pangahensya ng gobyerno konsahin ang kadiwa sarong programang bular kan manibang ahensya kan gobyerno ng katuyuhan magtarabangan ang kasaladayan asin mga konsumidores na naghahanap nin baratong pamrisyuhan asin talkomista itong sa mga nagpuproducer nin mga produkto igwasin dan nin mamarkitan kan sa indang mga mga ani o harvest gikan sa kabubuldan. Ay magkakaigwa na po kataning kadiwa ng Pangulo digdi sa ginubatan every second. Very good. Okay. Ito po ay para matawan pa kay oportunidad. Ito po mga farmers natin na mai-market po yung kanila po mga produkto at na mabawasan din po natin yung middleman na kung saan po ay dapat ay yung kinikita ng farmer natin ay mapataas. Opo. At Si Municipal Agriculturist Rowena Aniyahan, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Dagdagan tapan detalyas kan Bareta sa lado lokal. Duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead. Salamat pa rin Pio, nakatalaan ng maging operational ang slaughterhouse o abattoir na moderno digdi sa siyudad kan Tabaco. Ini ang kinumpirma niya sa DCGB News ni Mr. Jose Ernesto Ross, ang pamayo kang slaughterhouse o enkargado kang slaughterhouse digdi sa siyudad kan Tabaco. Kaya ang sinabi na sa aga magkakaiguana kan turnover and blessing kan modernong class 2A na slaughterhouse sa siyudad kan Tabaco na makakapagserbi nin mas dakol na livestock komparado sa pinagsiserbihan sa presente. Sigun sa iya, ang disenyo kan class 2A na abattoir digdi sa siyudad kan Tabaco, iyon may kukumparar na sa ibang mga dikalidad na mga syudad sa bilog na Pilipinas. Asin kung bibisitahon, mahiling ta na malinig asin systematic o gabos ang padalagan kan pagbubuno kan mga livestock digdi. Katakod kan bagay na ini basado man sa ordinansa na ipinako ang oras na maging operational na ini punsaga ang mga parabuno bako ng porsyentuhan kundi magiginang swelduhan kan syudad kan Tabaco. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ngunyan sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Nagmumundo ang nasyon sa pagkagadan kan Filipino folk singer na si Freddy Aguilar sa edad na 72 anyos ngunya na Martes, Mayo 27, duman sa Philippine Heart Center. Matatandaan naging kandidato sa Senado ang singer alagad daiman si Nuwerte.
Saruman si Aguilar sa midbid na Original Filipino Music o OPM dahil sa iconic na kantang Anak. Namundag siya kan Pebrero 5, 1953. Nagpoon si Freddie Aguilar mag-compose nin mga kanta sa edad na 14 asin naging sarong street musician bago suminikat sa folk clubs asin bars. Midbid man siya sa iyang rendisyon kan Bayan Ko na naging kansyon kan oposisyon laban sa martial law kan EDSA Revolution kan taon 1986. Mientras tanto, pinanginutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ika-16 na Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIMP IAGA Summit sa ikaduhang aldaw kan pigigibong ASEAN Summit sa Malaysia. Sa ginibong pagtiripon, ipigbida ni Presidente Marcos ang mga naging triumfo asin pag-uswag kan BIMP-IAGA sa nakaaging 8 taon. Kaiba na nadigdi ang mga inisyatiba kan mga nasyones sa connectivity, komersyo asin pabubuhunan, seguridad sa pagkaon asin enerhiya, ecotourism asin ang green development na nakulang na itabang tanganing mabawasan ang development gap sa mga sub-regions. Sa katakod pang bareta, nakipag-uron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga lideres kan Laos, Thailand asin Vietnam sa enot na aldaw kan ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, tanganing pahiwason pa ang bilateral cooperation kan Pilipinas sa tulong nasyones. Sigun sa palasyo, tinukar kang Presidente asin ni Laos Prime Minister Sonexay Sefandone ang ikasitentang anibersaryo kan bilateral relations kan Pilipinas asin Laos, siring man ang posibleng kasunduan sa kooperasyon pang defensa, economic trade asin edukasyon. Mantang pinakusugman ninda Presidente Marcos asin Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ang bilateral relations kan Pilipinas asin Vietnam asin nagkasundong pahiwason pa ang kooperasyon sa ekonomiya, food security asin people-to-people exchange sa edukasyon, turismo asin cultural engagement. Mentras sa kainot-inoting pagkakataon, nakapag-uron man ang Presidente asin si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Sa may relasyon pang bareta, suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga lakdang kan ASEAN countries laban sa transnational crimes, partikular na ang paggamit kan teknolohiya sa mga illegal na aktibidades. Sa sayang intervention sa plenaryo kan ASEAN Summit, tinawan doon kang Presidente ang importansya kan mas makusog na regional cooperation para labanan ang mga transnational crimes arog kan human trafficking. Katakod kaini sa giraray na pinakusog kang Presidente ang commitment kan Pilipinas sa full implementation kan ASEAN Declaration to Prevent and Combat Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology. Sigun kay Presidente Marcos, importante ang paghiras ng impormasyon, matibay na koneksyon sa pagultanan kan mga law enforcement agencies, asin modernisasyon kan mga estratehiya tanganing mapugulan ang naglalalang paggamit kan makabagong teknolohiya sa panluloko asin illegal na recruitment. Sa may relasyon pang bareta, nangapudan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga legisladores kan ASEAN na ipaglaban ang kadagatan kan rehiyon. Kasayang pagtaram sa hampang kan mga namamayo kan estado asin mga lideres kan legislatura sa ika-14 ASEAN Leaders Interface with Representatives kan ASEAN Interparliamentary Assembly, tinawan doon ni Romualdez ang importanteng papel kan legislatura sa pagsiguro kan katrangkiluhan asin soberanya kan rehiyon. Sinabi pa kainin ng ASEAN dapat na naghiro bilang saro asin maggibo nin mga konkretong polisiya na mapakusog kan mga paraoma para sira maprotehir sa kadagatan, makonektar sa digital economies asin maipaglaban ang rules-based international order.
Sa may relasyon pang Bareta, nakipag-uron man si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay Vietnamese Foreign Minister Bui Tan Son sa enot na aldaw kan sideline kanika 46 na Association of Southeast Asia Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tinukar kan duwang nasyones ang mga paagi tanganing pakusugod ang kooperasyon sa depensa asin maritime security. Sinabi ni Manalo na parehong naglalaom ang Pilipinas sa Vietnam na ilangkaw pa ang strategic partnership kan duwang nasyones asin magbilog nin key accomplishment sa depensa, maritime cooperation, economic asin socio-cultural relations. Senyalis ini kan pagpon kan maray na kooperasyon sa pagultanon kan duwang nasyon kung saan pares na pigkokontra kan Pilipinas asin Vietnam ang mahiwasan na pangbubuli ipang-aanab kan teritoryo kan China sa South China Sea. Ang Vietnam saro sa strategic partner kan Pilipinas sa ASEAN. Mabaltan detalyas kan mga bareta, pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkaumang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Totoo produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong manguwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo,
easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, bantay sarado kan Puwersas Armadas kan Pilipinas ang civilian mission kan atin ito coalition sa West Philippine Sea. Sigun kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos inikan ginibong pagsunod kan duwang barko kan Chinese Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oka kung saan sakay kainian mga volunteers na nagpartisipar sa ikatulong civilian mission kan atin ito coalition. Sigun pa sa opisyal, nakapreparar sinda sa anuman na pangangaipuan kan civilian mission as inigwa sinda nin contingency measures kung magkaigoning emerhensiya. Mientras na base sa monitoring kan Puwersas Armadas, mantinidong normal ang presensya kan Chinese militia vessels as in Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island. Sa iba pang detalyes kan bareta, nagpaluwas nito Harry Roque kasunod kan mga aligasyones manunungod sa pagkakaigwa niya nin multiple passports. Sigun sa iyang opisina, sarong regular na pasaporte ang pigagamit ni Roque kung saan sunainot na pasaporte dainang blankong pahina. Sinabi pa kaini naan sa iyang regular na pasaporte ang nasa otoridad kang Dutch government bilang parte kan sa iyang asylum application. Nagpatanid man si Roque sa mga Pilipino na mag-ingat sa fake news. Sinabi pa kaini dadain niya pigagamit ang sa iyang diplomatic passport dahil naghali na ini sa gobyerno kan mga nakaaging taon. Yinugyog ning magnitude 5.1 na linog ang Quezon Province kasubagong pagkaudto Mayo 27 sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Base sa PHIVOLCS, ang linog nangyari 20 kilometro